Pagkatapos malaman na nagpakasal ang boyfriend niya sa isa niyang best friend, parang gumuho ang mundo ni Micaela. Simula noon, medyo naging allergic na siya kapag may lumalanding lalaki. Kasi para sa kanya, pare-pareho lamang ang mga lalaki. Pero ano ang gagawin niya kung may isang bading na mangungupahan sa kanyang bahay? At paano kung hindi pala ito ang klase ng tao na una niyang nakilala? Ako si Skylar at sabay-sabay nating tunghayan ang kanyang kwento. Mahigpit ang pagkakahawak ni Micaela sa strap ng kanyang bag. Halos takbuhin na niya ang daan papunta sa reception hall. Hindi niya alam kung galit ba ang nangingibabaw sa kanyang dibdib o sakit. Pakiramdam niya kasi ay pareho nang nag-uunahan sa loob niya. Parehong gustong lumabas at gustong sumabog. Kasunod niya ang matalik niyang kaibigang si Trina na halos hingali na sa kakasunod sa kanya. "Micaela, sandali lang naman!" Habol nito. "Hindi mo kailangang sugurin sa reception. Hindi ka makakatulong sa sarili mo kung emosyon ang paiiralin mo. Pag-isipan mo munang gagawin mo bago tayo makarating doon. Ayokong pagsisihan mo to pagkatapos." Hindi siya lumingon. Mas lalo lang bumilis ang kanyang paglalakad. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mensaheng natanggap niya kaninang umaga. "Congratulations to the newlyweds. Mga walang hiya sila," bulalas ni Micaela. Patawa-tawa pa si Cameron sa picture. Bakit? Masaya siyang groom siya sa ibang babae? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap. Cool off lang ang status ng relasyon nila ngayon ni Cameron. Kailangan lang ng space. Yon ang huling malinaw na usapan nila. Hindi break-up, hiwalayan o pagtatapos. Ilang buwan silang hindi gaanong nagkikita, pero nag-uusap pa rin naman sila paminsan-minsan. Hindi man katulad noon, pero sapat para isipin niya na may relasyon pa rin sila. Kaya paano nangyari yon? Paano nagkaroon ng kasal? Paano nagkaroon ng ibang babae? Paano siya napalitan? Hindi niya matanggap. "Micaela!" Muli siyang hinabol ni Trina. "Nakikinig ka ba sa akin?" Napahinto siya sa wakas. Mabilis siyang humarap sa kaibigan. "Anong gusto mong gawin ko?" Nanginginig niyang tanong. "Umuwi na lang? Magpanggap na walang nangyari? Magpanggap na okay lang na nagpakasal siya sa iba habang ako iniisip ko pa rin na may kami?" Saglit na natahimik si Trina bago hawakan ang kanyang braso. "Micaela, hindi niya man lang sinabi sa akin." Bakas ang awa sa mukha ni Trina. "Micaela, hindi niya man lang ako hiniwalayan ng maayos." Napapikit siya. Pakiramdam niya may mabigat na kamay na paulit-ulit na dumudurog sa puso niya. 3 taon. 3 taon niyang minahal si Cameron. 3 taon niyang pinaniwalaan na siya ang pakakasalan nito. Tapos ganun lang matatapos? Minsan kasi hindi lahat ng tanong may sagot agad, mahinang sabi ni Trina. "Pero pangako mo sa akin, huwag kang gagawa ng eksena. Huwag mong sirain ang sarili mo dahil sa lalaking hindi ka pinahalagahan. Huwag mong hayaang siya pa rin ang magdikta ng mga gagawin mo. Kahit gaano kasakit, panatilihin mo ang dignidad mo." Napatawa siya ng may pait. "Dignidad? Parang siya meron. Nagpakasal na nga lang siya basta sa iba." Napabuntong hininga si Trina. Wala itong naisagot. Dahil kahit ito ay alam kung gaano kalaki ang ginawang pagtataksil ni Cameron. Pagdating nila sa reception venue, agad bumungad sa kanya ang malalaking bulaklak sa entrada. May mga bisita at mukhang masaya ang lahat. At lahat ng yon ay parang kutsilyong isa-isang tumatarak sa kanyang dibdib. Sa isip niya noon, balang araw, ganun din ang magiging kasal nila ni Cameron. Minsan pa nga ay pinag-uusapan nila ang magiging motif, magiging bahay at mga anak. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa sarili niya. Nagpautulang pala siya. Habang papasok sila sa venue, agad niyang hinanap ang pamilyar na mukha ni Cameron. Nakatayo ito sa gitna ng reception hall, nakasuot ng puting suit, nakangiti at masaya. Kumuyom ang mga kamao ni Micaela. Ang sarap bungian. Mukha pa siyang masaya. Parang walang nasaktang tao. Iniwan niya ako. Pinaasa. Huminto ang kanyang paghinga.
Kasunod noon ang mas malaking pagkabigla. Dahan-dahang napalingon ng bride at para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi, narinig niyang napasinghap si Trina sa tabi niya. Oh my God, siyang ibang babae ni Cameron? Ang bride, ang babaeng pinakasalan ni Cameron, ang babaeng nakasuot ng puting gown at ang babaeng hawak nito ngayon, walang iba kundi si Vanessa. Si Vanessa na best friend din nila ni Trina, ang taong halos kapatid na ang turing niya. Si Vanessa pa talaga? Umawang ang kanyang bibig. Napahawak siya sa gilid. Sa lahat ng tao, sa lahat ng babae, bakit si Vanessa pa? Micaela, pagdamay ni Trina sa kanya. Biglang napatingin si Vanessa sa kanila. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nawala ang ngiti nito at bahagyang namutla. Kasunod noon ay napatingin din si Cameron at agad itong natigilan. Parang multo ang nakita ng mga ito. Parang hindi inaasahang darating siya. Galit ang naramdaman ni Micaela. Purong galit kasi para sa kanya nakakaimbyar na ang dalawa. Ang kapal ninyo, mahina niyang sabi. Nakita niyang gumalaw si Cameron. Nagpaalam ito sa mga kausap at nagsimulang lumapit. Micaela, umatras siya kaagad. Huwag mo akong lapitan. Manluloko ka? Napatingin agad sa paligid ang magaling niyang boyfriend ng ilang taon. Micaela, please, huwag dito. Pero hindi siya tumigil. Anong huwag dito? Ngayon, nahihiya ka? Dapat lang, Cameron. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, ikaw dapat ang mahiya. Mas lalo itong lumapit hanggang sa mahawakan ang kanyang braso. May kailangan tayong pag-usapan. Napatawa siya. Pag-usapan? Ngayon? Pagkatapos ng kasal mo sa ibang babae? Kaibigan ko pa talaga? Bitawan mo ako? Ngunit hindi siya pinakinggan nito. Hinila siya nito palabas ng venue. Sumunod naman agad si Trina sa kanila. Pagdating nila sa isang tahimik na bahagi ng hardin, agad niyang binawi ang kanyang kamay. At walang pag-aalinlangang sinampal niya ito ng ubod ng lakas. Bumakat ang guhit ng kanyang daliri sa pisngi ng walang hiyang lalaking pinili niyang mahalin. 3 taon? Sobra ang panginginig niya sa galit. 3 taon akong naging parang ewan para sa'yo. Micaela, dinuro niya ang pagmumukha nito. Tumahimik ka. Cool off tayo, Cameron. Cool off. Space lang ang hinihingi mo sa akin, hindi break up. Tapos magugulat na lang ako na nagpapakasal ka na sa iba? Kay Vanessa pa? Ano? Anong meron sa kanya para pakasalan mo ng ganyan? Bakit binigay mo sa ibang babae ang tanging hinihiling ko lang sa'yo nun? Matagal na kayong may relasyon habang tayo? Napasigaw siya. Kailangan niyang sumigaw dahil parang sasabog ang dibdib niya. Hindi niya na mapigilan ang luha. Micaela, matagal na tayong may problema. Sambit ni Cameron. Problema? Napatawa siya ng mapait. Problema palang tawag mo ron? Huminga ng malalim si Cameron. Paulit-ulit kitang kinausap. Paulit-ulit mong tinanggihan ang gusto kong mangyari sa relasyon natin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Hanggang ngayon, yun pa rin? Hanggang ngayon, yun pa rin ang dahilan? Live-in? Halos matawa siya. Gusto mo ng live-in. Hindi ako pumayag kaya nagpakasal ka sa iba. Ganon? Micaela, nasa tamang edad na tayo nun. Kung pumayag ka sana, hindi na niya hinayaang matapos ito. Kung pumayag ako sana, kung pumayag ako magsama tayo ng hindi kasal, anong mahirap sa kasal muna? Tumulo ang luha niya. Gusto kong marinig ang mga paliwanag mo. Pero ano bang tingin mo sa akin? Walang utak na maniniwala sa mga dahilan mo? Kung kay Vanessa ang dali mong naibigay, bakit sa akin hindi? Aminin mo na lang kasi na may relasyon kayo habang may relasyon pa tayo. Aminin mo na niloko mo ko. Dinahilan mo na lang ang live-in setup kasi alam mong ayoko. Naghanap ka ng dahilan para iwan ako at matuloy kayo ni Vanessa. Anong klase kayong dalawa, ha? Tahimik si Cameron. Hindi na ito makatingin sa kanya. At yon ang lalong nagpagalit sa kanya. Ilang beses niyang hinampas ang dibdib nito. Minahal kita ng maayos,
Pinahalagahan kita. Hindi kita niloko kahit isang beses. Naging mabuting girlfriend ako sa'yo. Mahalaga sa akin ang kasal. Kasi assurance ko yun para sa sarili ko. Anong mali ron? Tapos ngayon, gusto mo ako ang lumabas na mali? Napayuko si Cameron. Pakiramdam niya may kung anong namatay sa loob niya. Nawala na ang natitirang respeto niya rito. Dahan-dahan siyang tumango. Alam mo kung anong nakakatawa? Akala ko mabuting tao ka. Akala ko mahal mo ko. Mahal naman kita noon. Hindi na lang talaga tayo magkasundo sa maraming bagay. Parang may kung anong naputol sa loob niya. Anong hindi magkasundo? Ang sabihin mo wala kang respeto sa akin bilang girlfriend mo. Kasi kung may kaunting respeto ka pa, hindi mo gagawin sa akin ang lahat ng to. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay itinuro ang reception hall. Balikan mo ng asawa mo. Buwisit ka. Buwisit kayong dalawa. Magsama kayong mga walang kwenta. Hintayin ko na lang na masira ang pagsasama nyo kasi babalik ang karma sa inyo. At pakisabi kay Vanessa na huwag na siyang magpapakita sa akin kahit kailan. Kasi kapag nakita ko siya ulit, talagang masasaktan siya sa akin. Dahan-dahan siyang umatras. Trina, tara na. Pagod na si Micaela. Pagod na siyang magmahal, umiyak at magtanong. Palagi na lang mga taong mahal niya ang nakakasakit sa kanya. Simula ng araw na yon, pinilit ni Micaela na magpatuloy sa buhay. Mabigat ang kalooban niya, kaya sinikap niyang maghanap ng magpapagaan. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang cafe bookstore habang hawak ang isang tasa ng kape. Tahimik niyang pinagmamasdan ang maliit na bayang tabing dagat na ilang taon na niyang tinatawag na tahanan. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang dalampasigan. Ang mga bangkang dahan-dahang umaalon, mga estudyanteng naglalakad papunta sa paaralan, at ang mga turista na nagsisimula pa lamang maglibot. Ano, okay ka lang ba? Tanong ni Trina sa kanya. Napabuntong hininga si Micaela. Hindi ko naman inaasahang magiging okay ako agad, pero mag-move on ako. Yun ang gagawin ko kasi walang hiya si Cameron. Natawa si Trina at nagpatuloy sa paggawa ng coffee para sa customer. Sa tuwing naaalala niya sina Cameron at Vanessa, naiirita talaga siya. Kung gusto mong makamove on, if medyo heal ka na, makipag-date ka ulit, suggest ni Trina sa kanya. Umiling naman siya kaagad. Parang hindi ko pa yata kaya. May loyal pa ba sa panahong to? Parang halos lahat manluloko na. Ang daddy ko lang yata ang exception. Siyang standard ko sa pag-ibig. Akala ko na-meet na yon ni Cameron. Nagkamali pala ako. Sa tuwing may lalaking sumusubok ngumiti o makipag-usap sa kanya nitong mga nakaraang linggo, gusto niyang umiwas. Pakiramdam ko, allergic na ako sa mga lalaki. Dagdag pa niya. Muling tumawa ang kanyang kaibigan. Ha? Ay ewan, basta ayoko muna. Kapag may mga customer na nakikipaglandian, hindi ko pinapansin. Bigla na lang akong naiirita. Bahagyang sinagi ni Trina ang braso niya. Naging bitter ka lang. Hindi ka pa kasi naghihilom sa ginawa sa'yo ng Cameron na yon. Hayaan mo lang, Micaela. Take your time to heal and move on. Darating ka rin diyan. Napabuntong hininga na lang siya. Pero sa tuwing may lalapit, para bang automatikong tumataas ang pader sa paligid ng puso niya. Ayaw na niyang masaktan, ayaw na niyang magtiwala o umasa. Ma'am, may order po sa table 7. Ito pong listahan, medyo marami-rami. Sambit ng empleyado niyang si Daisy. Tumango siya. Sige, ako na. Ginawa niya ang kape ng mga ito. Isa-isang nilagay sa tray. Pati tinapay at cake, nilagay niya na rin. Siya na rin ang nag-serve dahil abala pa si Daisy sa ibang customer. Naglakad siya papunta sa bahagi ng bookstore kung saan nakaupo ang isang grupo ng mga estudyante. Katulad ng nakasanayan, puno ang cafe ng mga kabataan. May nag-aaral, nagbabasa, gumagawa ng thesis at natutulog pa nga habang nakapatong ang mukha sa libro. At sa totoo lang, mas gusto niya ang ganong klase ng customer. Kaya hinahayaan niya lang. Kahit napalugi ang negosyo niyang yun, masaya pa rin siya na may ganong lugar ang mga kabataan sa lugar na yon. Eto ng order nyo, nakangiting sambit ni Micaela.
Agad na tumayo ang binatang estudyante. Ay, kami na yan, Ate Micaela. Nakakahiya. Ikaw pang nag-serve sa amin. Natawa naman siya rito. Anong nakakahiya? Ako may-ari ng cafe. Customer kayo. Natural na pagsilbihan ko kayo. Kayo talaga? Kilala na kasi siya ng ibang estudyante roon. Nakakakwentuhan niya pa nga. Nagdagdag ako ng isa pang slice ng cake. Libre na yan. Imporma niya sa mga ito. Bago yan sa menu, so itry nyo ha. Hihintayin ko ang honest review ninyo. Isulat nyo sa papel. Sabay-sabay na nagpasalamat ang mga ito sa kanya. Napangiti lang siya at iniwan na ang mga ito. Pagsapit ng tanghali, nagsimula na namang gumapang ang inis niya. Dahil nakita na naman niya ang isa sa mga tauhan ng kanyang lolo. Hindi man direkta o lantaran, pero alam niyang naroon lang sa paligid ang mga ito. Unti-unti nang umiinit ang kanyang ulo. Pagod na siya sa ginagawa ng mga ito. Para siyang preso, batang hindi kayang alagaan ang sarili. Matapos niyang ibigay ang huling order, mabilis siyang lumabas ng cafe. Tinawid niya ang kalsada at diretsong lumapit sa sasakyan. Halos mapatalon sa gulat ang lalaking nakaupo sa driver's seat nang makita siya. Kumatok siya sa bintana. Agad itong nagbaba ng salamin. Young lady. Pinamiwangan niya ito. Ikaw na naman? Hindi ba sinabi kong umalis na kayo? Pinaalis ko na kayo nung nakaraan na. Napakamot ito sa batok. Napadaan lang po. Tigilan mo ako, Gardo. Tingin mo, hindi ko kayo napapansin? Kahit makibagay pa kayo sa mga lokal dito, alam ko mga tauhan pa rin kayo ni Lolo. Hindi ito makasagot. Napairap na lang si Micaela. Sabihin mo sa lolo ko na tumigil na siya. Hindi ako babalik. May sarili na akong buhay dito. Kahit anong gawin niya, hindi na ako babalik. Sabihin mong kalimutan niya na lang na may apo siya. Batid ni Micaela na ilang beses na rin itong narinig ang linyang yun. Pagod na siguro si Gardo sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Dapat magnig yun ng matandang yun. Paulit-ulit, araw-araw kung kailangan. Hanggang sa maintindihan nito na ayaw na niya ng kahit na anong connection dito. Namimiss na po kayo ng lolo ninyo, young lady, sabi ni Gardo. Hindi na siya sumagot at tumalikod na lang dito. Wala siyang pakialam. Hindi siya magpapatinag. Makalipas ang ilang oras, nang magsasara na, dumating pa ang dalawa pang lalaki. Pamilyar na rin sa kanya ang mukha ng mga ito. Mga tauhan din ng kanyang lolo. Mukhang hindi siya tatantanan ng mga ito hanggat hindi nasasabi ang gustong sabihin. Mukhang sumuko na si Gardo, kaya ang ibang tauhan naman. Young lady! Ano na naman? Masungit niyang tanong. Bakit ang dami ninyo? Ano? Kakalad ka rin niyo ako? Nagkatinginan ang tatlo. Parang may nag-uunahan kung sino ang magsasalita. Sa huli, ang pinakamatanda sa mga ito ang humakbang pasulong. Hindi po kami nandito para pilitin kayong umuwi, young lady. Humalukip-kip si Micaela sa harap ng mga ito. Talaga? Bakit parang ang dami ninyo? Saka umaaligid na naman kayo sa akin kung saan-saan. Ayaw na ayaw niyang nasa paligid ang mga tauhan ng kanyang lolo. Pakiramdam niya, alam na rin ng matanda ang nangyari sa kanila ni Cameron. Mukhang gusto pang mangialam. Pero mukhang takot na madagdagan na naman ang galit niya. Kaya wala pang ginagawa. Nag-aalala lang po ang chairman sa inyo, young lady. Kaya kahit itaboy niyo po kami, hindi po kami aalis. Saad pa ng tauhan. Kaagad siyang natawa. Nakakainsulto. Nag-aalala? Ngayon? Ngayon lang siya nag-aalala? Unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya, may mga sugat na matagal nang nakabaon sa loob niya na pilit na namang binubuksan. At ayaw niya yun. Ayaw na ayaw ni Micaela. Gusto niya lang siguraduhin na ligtas kayo. Saad pa ng tauhan. Tumawa siya ng mapait. Hindi ako naniniwala sa drama niya. Ang gusto niya, bumalik ako at kontrolin na naman ang buhay ko. Sabihin niyo sa kanya na hindi na ako babalik at magpapauto sa mga gusto niyang mangyari. Nasaan siya nung namatay ang mama ko? Biglang natahimik ang tatlo. At alam niyang tumama ang tanong niya sa mga ito. Lalo na ang pinakamatanda nilang tauhan. Naalala niyo ba ang gabing yon? Inakusahan niya ang mama ko na may ibang lalaki kahit wala naman.
Nagtalo sila kaya umalis si mama ng gabing yon. Sumunod si papa at parehong naaksidente ang parents ko. Bata pa ako at wala akong kaalam-alam sa mga nangyari. Nalaman ko na kung kailan matanda na ako. Hinayaan ko si lolo na diktahan ang buhay ko. Gawin ang mga gusto niya kahit ayoko. Kasi para sa akin, siya lang ang pamilya na meron ako. Pero nang malaman ko ang ginawa niya kay mama, kahit tingnan, hindi ko na magawa. Walang sumagot sa kanya. Dahil alam naman ng mga ito kung saan nagmumula ang pinaghihimutok niya. Hindi rin siya nag-aalalang kumalat ang issue. Lalo pa at bawat tauhan ng kanyang lolo palaging pumipirma sa NDA. Naroon naman ang mga ito. Lahat ay saksi sa dahilan kung bakit hindi niya mapatawad ang kanyang lolo. Sabihin niyo sa kanya, tumingin siya isa-isa sa mga ito. Sabihin niyo na kaya ko ang sarili ko. Young lady. Tama na ang pagtawag sa akin ng young lady. Ayoko na. Hindi niya na ako apo. Hindi ko kailangan ng buhay na yan. Hindi ko kailangan ng bantay. Hindi ko kailangan ng proteksyon niya. Kaya ko ang sarili ko at masaya na ako rito. Dama niyang nanginginig na naman ang kanyang damdamin. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil sa galit na matagal niyang kinikimkim. Sa loob ng 3 taon, sinubukan niyang kalimutan. Sinubukan niyang magpatawad pagkatapos ng mga nalaman niya. Sinubukan niyang intindihin kasi matanda na ang kanyang lolo. Pero sa tuwing maaalala niya ang kanyang mga magulang, bumabalik ang lahat. Bumabalik ang sakit at ang galit. Ang buhay na kontrolado at dinidiktahan lamang nito. Makalipas ang ilang araw, bahagyang bumalik sa normal ang takbo ng buhay ni Micaela. Bahagya lang. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga normal. Sigurado ka bang dito yon? Tanong ni Micaela habang naglalakad sila sa 3rd floor hallway ng Hotel Inn. Sinamahan niya kasi ang kaibigan niya sa kabilang bayan. Balak nitong sunduin ang kapatid. Tumango si Trina. Oo, nasa room 318 siya. Kagabi pa kasi dumating yun galing Maynila. Pagod na pagod daw kaya hindi na umuwi agad. Nag-check-in muna rito para makapagpahinga. Kilala mo naman ang kuya ko. Parang prinsipe kung umasta minsan. Pagdating nila sa tapat ng silid, agad kumatok si Trina. Walang sumagot kaya muli itong kumatok. At habang naghihintay sila, napalingon si Micaela sa dulo ng hallway. May lalaking naglalakad, matangkad, nakaitim na polo, mahaba ang mga paa at diretso ang tindig. At kahit malayo pa ito, halatang gwapo. Bahagyang napataas ang kilay ni Micaela. Aba? Napalingon si Trina. Ano? Wala, gwapo lang, you know. Bahagya silang nagulat sa sarili kasi nakapansin na ulit siya ng gwapo. Sa totoo lang, pagkatapos ng ginawa ni Cameron, parang gusto na niyang iwasan ang lahat ng lalaki sa mundo. Kaya nakakagulat na may nakakuha agad ng atensyon niya. Kaya lang, habang pinagmamasdan niya ang estranghero, may isa pang lalaki ang biglang lumabas mula sa kabilang sulok ng hallway. Naka-bathrobe ito, magulo ang buhok at mukhang nagmamadali. Lorenzo! Sigaw nito. Napahinto ang gwapong lalaki na may pangalang Lorenzo at napalingon. At bago pa makapag-react si Micaela, tumakbo ang lalaki ng diretso. Pagkatapos ay lumuhod sa harap nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hala, pati si Trina ay napaawang ang bibig. Sandali, anong nangyayari? Mukhang hindi rin makapaniwala ang kaibigan niya. Nakaluhod ang lalaki. Nakayuko, halos yakapin na nito ang binti ng gwapong si Lorenzo. Liz, patawarin mo na ako. Pagmamakaawa ng lalaking nakasuot ng bathrobe. Hindi ko sinasadya. Hindi nang iniisip mo. Hindi kita niloko. Hindi kita kayang lokohin kahit kailan. Pakinggan mo naman ako kahit 5 minuto lang. Huwag mo kong iwan, Lorenzo. Napakurap si Micaela. Napatingin siya kay Trina na nakahawak sa braso niya. Pareho silang mukhang nalilito. Nagpoproseso ng mga nangyayari sa harap nila. Tapos, sabay silang napatingin ulit sa dalawang lalaki. Oh my gosh! Bulong ni Trina. Mukhang sakalang nagsimulang maintindihan ni Micaela ang sitwasyon. Boyfriend? Mag-boyfriend kaya ang mga ito? Napapikit si Lorenzo. Parang pinipigilan pa ang inis. Tumayo ka!
Mas lalong yumakap ang lalaking nakasuot ng bathrobe sa binti ni Lorenzo. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ko pinapatawad. Umigting ang panga nito. Lucas, galit ka pa rin. Patawarin mo na kasi ako. Oo, nagkamali na ako. Halos mapangiwi si Micaela. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maawa. Mukhang seryoso kasi talaga ang nakaluhod na si Lucas. Nang mga sandaling yon, bumukas ang pinto ng room 318. Huy! Singhal ng kapatid ni Trina. Pasensya na, naliligo kasi ako. Kanina pa kayo dyan? Agad lumingon si Trina. Kuya, naglakad na ang kaibigan niya papasok. Pero nanatili si Micaela sa kinatatayuan niya. Nakatingin pa rin sa dalawang lalaki. At bago pa niya mapigilan ng sarili, bigla siyang nagsalita. Sir, sambit ni Micaela. Napalingon ang dalawa sa kanya, pati si Trina at ang kapatid nito. Napakamot siya sa batok. Napatingin siya sa lalaking nakaluhod, pagkatapos ay sa gwapong lalaki. Sana patawarin mo na siya. Napakura pa si Micaela. Kawawa naman ang boyfriend mo. Biglang umawang ang bibig ni Lorenzo. Parang hindi makapaniwala, lalo na nang magpatuloy siya. Mukha naman siyang nagsisisi. Kawawa naman, nakaluhod na nga, saka naka-bathrobe pa. Baka sipunin pa yan sa kakahabol sa'yo. Bigyan mo man lang ng chance magpaliwanag. Hindi naman siguro masamang makinig muna. Gulat na gulat si Trina sa pangingialam niya. Masama na ang tingin sa kanya ni Lorenzo, kaya hinila agad siya ng kaibigan niya papasok. Pagpasok niya sa loob, agad siyang sinalubong ng malakas na tawa ni Trina. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Ano ka ba? Pati ba naman yun pinakialaman mo? Hindi mo kilalang mga yon, Micaela? Napaupo siya sa sofa. Ano bang mali ron? Mukhang nagmamahalan naman sila. Magbati na lang sila. Kawawa naman ang boyfriend. Natawa naman ang kapatid ni Trina. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago, young lady. Napairap siya rito. Micaela na lang, tantanan niyo na nga ako sa kakayang lady ninyo. Naririndi na talaga ako. Simpleng tao na lang ako ngayon at masaya sa buhay ko. Tumawa ang kapatid ni Trina. Maya-maya'y lumabas naman sa banyo ang girlfriend ng kuya ni Trina. Agad silang binati nang makita sila. Sa totoo lang, hindi niya rin alam kung bakit siya nagsalita. Siguro dahil nasaktan siya noon at alam niyang pakiramdam ng hindi pinakikinggan, na wala ng pagkakataong magpaliwanag. Kahit pa hindi niya kilala ang mga yon, parang gusto lang niyang bigyan ng pagkakataon na mag-usap ang dalawa. Pero gwapo yung isa, biglang sabi ni Trina. Oo, yung Lorenzo ba yun? Ang pogi nga. Bahagyang natigilan si Micaela. Nanlaki ang mga mata. Hindi. Tumawa ng malakas si Trina. Nako, umamin din. Naka-move on ka na ba kay Cameron? Napapikit siya. Sinabi ko lang na gwapo. Akala ko allergic ka na sa lalaki. Napabuntong hininga si Micaela. Allergic pa rin. Saka exemption yon. Bading naman siya eh. Sa mga sumunod na araw, ibang problema naman ang bumungad sa kanya. Nakasandal siya sa mesa sa loob ng cafe bookstore. Tahimik, nakakunot ang noo at nakatingin sa mga papeles. Mas masakit pa pala minsan ang problema sa pera kaysa heartbreak. Kasi ang heartbreak lumilipas, pero ang bayarin bumabalik buwan-buwan. Napabuntong hininga siya. Lumiliit ang kita, dumadami ang gastos, at masyado akong naging mabait. Ginusto niya ang simpleng buhay na yon, kaya inaasahan niya na. Maraming estudyante ang pinapautang niya. Marami ang pinapalagpas. Marami siyang binibigyan ng libreng kape. Nung una masaya yon, ngayon nalulugi na siya. At alam niya ang pagkakamali niya. Negosyante siya. Alam niyang tamang gawin. Hindi siya tinuruan ng lolo niya ng ilang taon para hindi niya gamitin sa negosyo. Kaya lang, masyado siyang napagod. Ang lolo ni Micaela, masama ang ugali. Walang sinasanto, lalo na pagdating sa negosyo. Tinatapakan kahit sino ang gustong tapakan. Ayaw niyang maging ganoon. Magiging responsable siya pero gagawin niya pa rin ang lahat para magpakatao. Yun nga lang, ngayong pinili niya ang simpleng buhay. Nasobrahan naman siya sa pagpapakatao. Bandang hapon,
Nang umuwi siya sa kanyang bahay, bahagya siyang natigilan nang makita ang dalawang lalaki sa tapat ng kanyang bahay. "Excuse me, sino sila? Anong kailangan ninyo? Bakit kayo nasa tapat ng bahay?" Tanong ni Micaela sa mga ito. Napalingon ang dalawang lalaki at agad niyang nakilala ang mga ito. Yon sina Lucas at Lorenzo na magkasintahan doon sa Hotel Inn. Mukhang pagod, naiinis at mukhang naliligaw pa yata. Napakurap si Micaela. "Oh, kayo yung sa hotel, diba? Ano ang ginagawa niyo rito?" Nanlaki ang mga mata ni Lucas. "Ikaw na nga." "Aha? Ako?" Napangiti ito at sasagot na sana. Pero agad tinakpan ni Lorenzo ang bibig ng boyfriend nito. Bahagya siyang natuwa. Mabuti naman at ayos na ang dalawang magkasintahan. "I'm Lorenzo." Makilala ng gwapong bading. Tinanggap niya ang kamay nito. "Micaela." Tumikhim si Lorenzo at umayos ng tayo. Mataman itong nakatingin sa kanya na para bang minumukhaan siya. Bigla tuloy siyang nahiya. Naalala na siguro nito na si Micaela ang nangialam sa mga ito noong nasa Hotel Inn. Tumikhim si Lorenzo. "This is Lucas. Naghahanap kami ng matutuluyan around the area. Kaya lang wala kaming mahanapan. Kailangan kasi namin ng place to stay. Yung pangmatagalan at mas makakamura kami. Ilang buwan kami rito at hindi komportable kung nasa Hotel Inn lang kami. Kailangan namin ng at least room for rent." Napalingon siya sa paligid. Pagkatapos ay umiling. "Pasensya na, wala rin akong alam na paupahan dito. Wala naman kasing masyadong nagpapaupa rito since halos lahat talagang lokal sa lugar na ito." Napatingin siya sa kanyang bahay. Medyo malaki yon at talagang maraming kwarto. Nabili niya lang yon ilang taon na ang nakakaraan. Kaya kahit naglaya siya sa kanyang lolo, may napuntahan pa rin siya. Lumipas ang mga araw at gaya ng inaasahan ni Micaela, nawala rin sa isip niya sina Lorenzo at Lucas. Pero yon ang akala niya. Dahil sa maliit na bayang yon, tila may sariling paraan ng tadhana para paulit-ulit na ilapit ang parehong mga tao. "Hala, sila yung sa Hotel Inn, diba? Yung bading na magjowa?" Bulong ni Trina sa kanya nang pumasok sina Lorenzo at Lucas sa shop. Tumango naman si Micaela. "Oo, sila nga. Nung nakaraan naghahanap nga sila ng uupahang bahay. Napadaan sila sa tapat ng bahay ko at nagtanong. Wala naman akong maituro. Wala akong alam at parang wala namang nagpapaupa ng bahay dito. Mukhang may aasikasuhin sila kaya sila nandito. Magtatagal daw sila." "Oo, talaga?" Napatingin sa kanya si Trina. "Ano kayang gagawin nila rito, no?" Sa dami ng cafe sa bayan, sa dami ng pwedeng puntahan, bakit tila naging paborito pa ng dalawa ang cafe bookstore niya? Hindi niya alam, pero halos 3 beses sa isang linggo ay naroon ang mga ito. Minsan umaga, tanghali o buong maghapon. At sa bawat pagkakataon, iisa ang napapansin ni Micaela. Hindi mapaghiwalay ang dalawa. "Micaela," tawag ni Trina sa kanya. Napalingon siya kay Trina na nakadungaw sa counter. "Ano? Tingnan mo yung dalawa?" Alam na niya agad kung sino ang tinutukoy nito. At tama nga siya. Nasa paborito na namang mesa sina Lorenzo at Lucas. Magkaharap ang mga ito at sabay na nagtatrabaho sa kanya-kanyang laptop. Na para bang hindi sapat ang isang mesa para paglayuin ang mga ito. Bahagyang natawa si Trina. Kinikilig sa dalawa. Ewan ko, pero iba sila sa mga tipikal na bading na magkarelasyon. Alam mo ba, sa tuwing kukunin kong order nila, kabisadong-kabisado ni Lucas ang mga gusto ni Lorenzo. Mas dominant siguro si Lorenzo sa relasyon nila, no? Tapos si Lucas, medyo submissive. Natawa na lang si Micaela at saglit na sumulyap sa mga ito. Masyado silang sweet. Hindi ba nakakainggit? Bulong ni Trina. Mag-boyfriend ka na ulit? Kaagad siyang napasimangot. Hindi, ayoko. Napahalakhak si Trina. Sapat na ang trauma niya kay Cameron. Pero nakakainggit yung ganong klase ng pag-aalaga. Nakabisado ng isang tao ang gusto niya. Alam ang paborito niyang pagkain. Yung hindi kailangang sabihin lahat dahil naiintindihan na siya. Nung una, ganon din naman sila ni Cameron. Pero siguro hanggang simula lang talaga.
Ilang araw pa ang lumipas at isang umaga matapos mamalengke kasama si Thea, pauwi na siya sa bahay. Bitbit niya ang 2 eco bag. Ako na rito, sambit ni Trina. Ang dami mong binili. Mas mura kasi ngayon, nakita ko. Saka isang buwang stock na rin. Alam mo namang medyo tamad akong mamalengke. Napatawa si Trina. Kahit na lumaki kang mayaman, ang simple-simple mo talaga. Hindi niya rin napigilang tumawa. Kung hindi mo ako tinuruan mamalengke, baka hindi ako nabuhay dito. Alam mo namang ikaw lang ang palagi kong masasandalan. Si Trina lang ang nakakaalam sa totoong buhay niya. Si Vanessa at Cameron, naging malapit man ang mga ito sa kanya, hindi niya pa rin sinabi ang totoo niyang buhay. Ang alam lang ng mga ito, isa siyang simpleng babae na may-ari ng cafe bookstore. Habang papalapit sila sa bahay, may napansin siyang pamilyar na tao sa harap ng gate. Natigilan si Micaela. Anong ginagawa niya dyan? Napalingon si Trina. Ha? Sino? Hindi na niya kailangang sumagot dahil agad na lumingon si Lorenzo at ngumiti. Good morning, Micaela. Napakurap siya. Good morning din. Anong ginagawa mo rito? Mangungulit? Derechahan nitong sagot. Napasinghap si Trina. Samantalang siya ay napaawang ang bibig. Hindi niya alam kung bakit mangungulit ito sa kanya. Excuse me? Naguguluhan niyang tanong. Ano ba talaga ang sadya mo? Ngumiti ulit si Lorenzo, pero napansin niyang mukhang pagod ito. Mukhang ilang araw ng problemado. Naghahanap pa rin kami ng matitirahan at wala pa rin kaming makita. Napabuntong hininga siya. Hindi niya kasalanan yon, pero kahit paano, nakokonsensya siya. Marahil dahil ilang linggo na niyang nakikita ang magkasintahan. Malaki ang bahay niya at maraming kwarto. At mukhang hindi naman masasamang tao ang mga ito. Pero lalaki pa rin ang mga ito at hindi niya kilala. Hindi sapat ang ilang beses niyang pagkakita para pagkatiwalaan niya agad ang isang tao. Pasensya na, sabi ni Micaela. Wala talaga akong alam na paupahan dito. Sandaling nanahimik si Lorenzo. Tumingala ito sa bahay niya. Pagkatapos ay muling bumalik ang tingin sa kanya. Malaki naman ang bahay mo. Pwede bang dito na lang kami umupa ni Lucas? Napakurap ng ilang ulit si Micaela. Dito? Sa bahay ko? Pero hindi ko kasi pinapaupahan ng bahay ko. I mean, bukod sa hindi open for rent, lalaki kasi kayo ng boyfriend mo, hindi ko kayo masyadong kilala. So, mahirap magtiwala, lalo na't mag-isa lang naman ako sa bahay. Napatingin si Trina sa kanya. Pero Micaela, mga bading naman sila. Pwede naman siguro, mukha naman silang mabait. Saka nakakaawa oh. Ayaw mo sa mga lalaki, oo na. Pero kasi, hindi ka naman nila type, hindi ka naman liligawan. Nanlaki ang mga mata ni Micaela. Wala akong sinabing ganyan. Oo, mga bading sila, pero kasi... Samantalang si Lorenzo mukhang nawiwindang. Napakurap ito pagkatapos ay napakamot sa ulo. Maya-maya'y tumawa si Lorenzo. Bading ako. Napatingin sila ni Trina rito. Muling tumawa ang binata. Yes, I'm gay. We're all gay. Tumagilid ang ulo ni Micaela. Hindi niya alam kung bakit, pero parang wala na siyang makitang anggulo ng kabadingan. Umayo si Lorenzo at tumikhim. Okay. I know mga estranghero kami ng boyfriend ko sa inyong dalawa. Pero I promise na wala akong kahit anong intensyong masama. Gusto lang namin ang matutuluyan na pwede kaming tumagal. Hindi ko kayo niloloko. Handa akong ibigay lahat ng ID ko. Lahat ng information na gusto niyong malaman, sasabihin ko. Kahit driver's license, passport, employment records. Just please, let us stay in your house. Sobrang desperate na kasi kami ng boyfriend ko. Tumagal ang tingin ni Micaela kay Lorenzo. Mukhang totoo naman ang sinasabi nito. Wala siyang nakitang panluloko o masamang intensyon. Napatingin siya sa bahay. Malaki nga naman yon. Maraming bakanteng kwarto. At kung tutuusin, makakatulong din ang renta. Lalo na ngayon na medyo tagilid ang kanyang negosyo. Napakagat siya sa labi. Ayaw niyang aminin. Pero kailangan niya rin ng dagdag na kita. Hindi niya kasi gustong galawin ang pera na mayroon siya at galing sa lolo niya. Napangiti si Trina. Kung papayagan mo silang tumira rito,
Titira na rin ako rito, Micaela. Mangungupahan na rin ako sa isang kwarto ng bahay mo. Medyo naiirita kasi ako kapag naglalandian sina kuya at ang girlfriend niya. Napatingin siya sa kaibigan. Kung nandyan si Trina, mas magiging komportable siya. Mas panatag at ligtas ang pakiramdam ni Micaela kahit patuloyin niya ang magkasintahan na sina Lorenzo at Lucas. Kung sakali, dahan-dahang sabi ni Micaela. Agad umayos ng tayo si Lorenzo. Bukas kayo bumalik. Nanlaki ang mga mata nito. Talaga? Tumango naman siya. Pag-uusapan pa natin, payag na akong mag-rent kayo sa isa sa mga kwarto. Napangiti agad ang binata. Maya-maya'y umalis na rin ito pagkakuha ng kanyang number. Pagkaalis ni Lorenzo, agad siyang nilingon ni Trina. Good decision. Malay mo, maging kaibigan pa natin ng mga yon. Parang ang saya kapag may kaibigang bading. Napabuntong hininga siya. Sana mapagkakatiwalaan sila. Tumawa ang kanyang kaibigan. Ako, nagtitiwala ako sa intuition ko. Parang may something nice naman sa kanilang dalawa. Saka kung may gagawin silang masama, hindi mo naman need mag-worry. Nasa paligid lang naman ang mga tauhan ng lolo mo. Handa kang protektahan 24/7. Bigla niya na namang naalala. Napalingon tuloy siya sa paligid. Parang mga ewan ang mga tauhan ng lolo niya na umiwas ng tingin at mga nagsitalikod. Umalis na sabi kayo. Isa! Malakas niyang sigaw. Agad na kumilos para dumistansya ang mga ito. Gayunpaman, tanaw pa rin si Micaela. Napailing na lang siya at pumasok ng gate. Pero bago ilak ang gate, kumuha pa siya ng bato at ibinato kay Gardo. Agad naman itong tumalon at napaiwas. Sabihin niyo kay Lolo, ang pangit niya. Pauwi na kayong lahat. Tawang-tawa si Trina habang binubulyawan niya ang mga tauhan ng kanyang lolo. Kinabukasan, eksaktong 9:00 ng umaga, dumating sina Lorenzo at Lucas. Nasa sala si Micaela noon, hawak ang isang folder kung saan nakasulat ang ilang detalye tungkol sa upa, mga bayarin at mga simpleng patakaran sa bahay. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang nakangiting si Lorenzo at si Lucas na may hawak na 2 maleta. Good morning! Masayang bati ni Lorenzo. Tipid siyang ngumiti sa mga ito. Good morning din! Pasok na kayo! Matapos ipasok ang mga gamit, dinala niya ang 2 sa magiging silid ng mga ito. Hindi naman yon maliit. May malaking kama na siguradong kasya ang magkasintahan. May cabinet at aircon na rin. At may bintanang tanaw ang dagat sa malayo. Isa ito sa pinakamagandang kwarto sa bahay ko. Imporma niya sa mga ito. Tanaw mo kasi ang dagat. Katabi lang ng kwarto ko itong kwarto ninyo. Ayos na ayos to, sabi ni Lorenzo habang umiikot sa loob. Mas maganda pa sa huli naming tinuluyan. Salamat talaga at pumayag ka. Napangiti si Micaela ng bahagya. Mukhang totoong masaya ang dalawa. At kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Kailangan niya rin ng karagdagang kita para sa bahay at cafe. Kaya kung maayos ang mga ito, makikinabang silang lahat. May ilang bagay lang tayong pag-uusapan, sabi niya sa mga ito. Agad namang umayos ng upo sina Lorenzo at Lucas. Nagsimula na siyang muling magsalita. Una, pwede niyong gamitin ang kama at aircon. Kasama na yon sa usapan, pero alagaan niyo ang mga gamit. Pangalawa, iisa lang ang common bathroom at nasa ibaba. Ginagamit ko rin yon, so sana panatilihing malinis. Kung pwede pagkagamit sana, linisin niyo agad. Tumango agad si Lorenzo. Walang problema. Bahagya siyang napangiti at tiningnan ang kanyang listahan. Pangatlo, paghahatian natin ng tubig at kuryente depende sa konsumo. Pang-apat, may mga house rules akong isinama para naman maging peaceful ang pagsasama natin sa iisang bahay. After 8 ng gabi, wala na sanang maingay. Working kasi ako sa shop, so kapag umuwi ako, pagod na talaga at gusto ko na lang magpahinga. Pero mukhang ganun din naman kayo at hindi masyadong maingay. Mahaba-haba rin ang naging usapan nila. Pinag-usapan ng renta, mga gamit at stock sa kusina, mga bisita at mga simpleng alituntunin. Hindi naman mahigpit si Micaela. Gusto lang niyang maging maayos ang samahan sa bahay. Maya-maya'y dumating na si Trina, kaya umupo na ito sa kanyang tabi at nakinig. At isa pa,
Common areas ang sala, kusina at dining area. Ayoko rin ng sobrang paglalambingan sa common areas. Alam kong magkasintahan kayo, pero sana gawin ninyo sa mas private na lugar. Biglang natahimik ang sala. Pagkatapos ay umubo si Trina. Si Lorenzo naman ay napaawang ang bibig. Naiintindihan namin. Tumango-tango pa si Lucas at nakangising tumingin sa boyfriend. Oo, sa kwarto lang kami maglalandian. Diba, honey? Ito kasi nga, aray. Agad na napalingon si Micaela. Bakit? Dinaan yon sa tawa ni Lucas. Wala. May langgam yata sa brief ko. Kinagat ang singit ko. Natawa si Trina sa tabi niya at bumulong. Akala ko, panty. Natatawa niya itong si Nico. Pagkatapos ng usapan, si Trina naman ang naglipat ng ilang gamit sa sariling kwarto. Alam na nito kung saan matutulog, kaya hindi na niya kinailangang samahan. Habang nagliligpit ang lahat, napatingin si Micaela sa paligid. Matagal nang tahimik ang bahay. Bumibisita roon-noon si Cameron, pero hanggang sala lang. Pero ngayon, may mga boses, tawanan at mga taong nag-uusap. Ilang beses niyang sinubukang bumukod, mabuhay ng malayo sa kanyang lolo. At sa pagkakataong yon, hindi talaga siya nagsisisi. Lumipas ang mga araw at sa kabuuan, naging maayos naman ang pagsasama nila. Magaling din naman kasing makisama ang magkasintahang Lorenzo at Lucas. Anong tingin mo sa kanila? May pagdududa ka pa rin ba? Tanong ni Trina sa kanya. Marahan siyang umiling. Wala na masyado. Pareho naman palang mga okay ang ugali nila. Saka abala rin sila sa work nila from home, kaya hindi sila masyadong maingay sa bahay. Mas maingay pa nga tayo, Trina. Natawa naman ang kaibigan niya nang ma-realize yun. Hanggang isang umaga, maaga siyang nagising. Kulang ang tulog ni Micaela dahil sa movie na pinanood nilang dalawa ni Trina kagabi. Hindi pa siya ganap nagising, dumiretso na agad siya sa ibaba para magbanyo. Kaya lang, pagbukas niya ng pinto ng banyo, nagulat siya sa lalaking bumungad. Si Lorenzo, mukhang kagagaling lang sa pagligo. Nagsusuot pa lang ng tuwalya at nakaharap sa pinto. Kitang-kita niya tuloy ang ibon na malayang nasa harap niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanlaki rin ang mga mata ni Lorenzo. Pareho silang natigilan at napanganga. Ano? Napalunok si Micaela sa sobrang kahihiyan. Gagamit lang sana ako ng banyo? Parang timang at mahinahon niyang isinara ulit ang pinto. Si Lorenzo naman, natulala at nabitiwan ang tuwalyang hawak. Kung anong pagdahan-dahan niya, gano'n na lang kalakas ang naging pagbagsak niya ng pinto. Napahawak siya sa noo. Ano ba yun? Micaela, ano yun? At talagang tumitig ka pa. At ang bading na yun, talagang mas pinakita pa. Ramdam niya ang init ng kanyang mukha. Iniisip niya na lamang na walang mali siya yun. Nagulat lang talaga siya. Sobrang nagulat na tinakbo niya ang hagdan pabalik sa kanyang silid. Gusto niyang ibaon ang sarili sa unan. Kaloka? Anong kabastusan yun? This morning? Ilang minuto pa ang lumipas bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na muling lumabas. At eksaktong paglabas niya, nasa lubong niya si Lorenzo. Malakas siyang napasandal sa nakasaradong pinto. Hey, ang lakas nun. Ang likod mo, okay ka lang? Malumanay na tanong ni Lorenzo. Kompleto na ang damit nito ngayon, pero mukhang mas naiilang pa siya. Bading yan, bading yan, bading. Yun ang paulit-ulit na paalala niya sa kanyang isipan. Good morning, malambing nitong bati. Para naman siyang mauubusan ng hininga. Good morning din. Pasensya na sa kanina. Pasensya na. Hindi kasi nakalakang pinto. Akala ko walang tao. Nabuksan ko agad ang pinto. Saglit itong natigilan. Pagkatapos ay tumawa. Wala yan. Huwag mo nang masyadong isipin. Dinaan niya na lang sa tawa ang awkwardness na kanyang nararamdaman. Kailangan niyang pilitin ang sarili na walang mali siya yun. Nabading naman si Lorenzo. Kaya hindi big deal na makitaan niya ito ng kung anong tinatago nito. Pagdating ng almusal, nagluto na lang siya ng simpleng pagkain. Itlog, sausage at kape. Si Trina naman ang nagsaing. Nang naghahain na sila,
Sabay na dumating sa dining area ang magkasintahang Lorenzo at Lucas. Nagkatinginan pa sila ni Lorenzo kaya agad siyang umiwas ng tingin. "Ang sarap ng amoy. Ikaw nagluto?" Nakangiting sabi ni Lorenzo. Tumango siya at umupo na. "Oo, prito lang naman ang mga yan." Napailing si Lucas at umupo na rin. Napatingin siya kay Lucas. Iniisip niya kung nagsiselos pa rin ba ito sa babae kapag masyadong sweet si Lorenzo sa iba. "Anong iniisip mo?" Tanong ni Trina habang kumakain sila. Napatingin siya rito. Wala naman. Parang kahit kay Trina, hindi niya yon kayang ikwento. Sobra kasing nakakahiya. Kung kay Cameron nga lang na ilang taon niyang boyfriend, hindi niya nakita. Tapos biglang sa isang bading lang pala siya makakakita ng tanawin. Biglang namroblema si Micaela. Pakiramdam niya, paulit-ulit nasasagi sa isipan niya ang imahe ni Lorenzo sa ganoong tayo. "Bakit kasi hindi ka pa kumakain? Lorenzo, honey, try mo tong sausage. Masarap." Malalambing na sabi ni Lucas at pilit sinubo sa bibig ni Lorenzo ang sausage. Walang nagawa si Lorenzo kundi ang humanga. Natawa si Trina habang nanonood sa dalawa. Si Micaela naman nasapo na lang ang noo at mas lalong namroblema. Biglang naging marumi ang utak niya. Iniisip niya na kung saan pwedeng pumunta para malinis-linis naman ang kanyang utak. Malakas na tumawa ulit si Trina kaya napatingin siya. Napasinghap si Micaela ng kalahati ng sausage ang pinasubo ni Lorenzo kay Lucas. "Masarap, honey?" Sarcastic na tanong ni Lorenzo sa boyfriend nito. Hindi niya natuloy na pigilang magsalita. "Grabe ka naman talaga minsan sa boyfriend mo. Lorenzo, nung una pinaluhod mo, ngayon naman..." Umawang ang bibig ni Lucas at agad na umiling. Nako, masama bang impression mo kay Lorenzo dahil doon?" Hindi talaga yan ganyan. May nagawa lang akong kasalanan sa kanya nung araw na yon, kaya ganun. Saka itong subuan namin, normal na lang namin to sa amin ni Honey. Lagi nga kaming nagsusubuan eh." Naubos si Micaela sa kanin. Napatingin ang tatlo sa kanya. Agad na nag-alala sa kanya. Pakiramdam niya, hindi siya sa pagkasamid mamamatay, kundi sa kamunduhan ng utak. "Okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Lorenzo. Tumango naman siya kaagad, namumula at hindi makatingin sa boyfriend ni Lucas. Oo, okay lang ako," nabubulol niyang sabi. Nang matapos ang almusal, kanya-kanya na sila ng mga gawain. Sila ni Trina pupunta sa cafe bookstore. Sina Lorenzo at Lucas naman magtatrabaho sa bahay. Pero after lunch, dumadaan ang mga ito sa cafe bookstore para magmerienda. Kaya sabay-sabay na lang din talaga silang umuuwi. Yon ang naging routine nila sa mga sumunod na araw at mga linggo. Sa mga sumunod na buwan, matapos silang tuluyang makalipat sa bahay, tila mas naging magaan na ang samahan nilang apat. Kaya nang isang gabi ay lapitan siya ni Lorenzo sa kusina, hindi na siya nagtaka. Micaela, may favor sana ako." Napatingin siya rito habang naghuhugas ng baso. "Ano ba yon? Kung pera wala akong mapapautang. Sorry, mahirap ako ngayon." Natawa naman si Lorenzo habang nakatitig sa kanya. Gusto kong sorpresahin si Lucas. Malapit ng anniversary namin." Napatingin siya rito at bahagyang napangiti. "Talaga? Ang sweet mo naman pala." Makalipas ang ilang minuto, nasa sala na silang tatlo. Sinama na rin nila si Trina sa pagpaplano. Balak ni Lorenzo na mag-set up ng simpleng seaside date para kay Lucas. Doon kakain at mag-movie date na rin. Habang nagsasalita ito, hindi napigilan ni Micaela ang mapangiti. Sa lahat ng naging impresyon niya rito, isang bagay ang hindi niya maikakaila. Mahal na mahal talaga nito si Lucas. Micaela, sinasabi mo, magaling ka sa mga ganito. Ikaw ang tumulong sa akin." Nakangiting sabi ni Lorenzo. "Si Trina ang magdidistract kay Lucas. Kapag kasi ako, mahalata niya." Tumango si Trina. "Kaya ko na yung boyfriend mo." Dumating ang araw ng sorpresa. Maaga silang nag-ayos ni Lorenzo sa tabing dagat. Nagtulong silang dalawa sa paglalagay ng mga ilaw. Pati ang maliit na mesa ay inayos nila. Habang abala siya sa pagtitiklop ng tablecloth, napansin niyang nakangiti lang si Lorenzo. Panay ang sulyap sa kanya. "Bakit?" tanong ni Micaela.
Napakagatlabi si Lorenzo at bahagyang namula. Wala lang. Masaya ako na nandito ako ngayon. Naging kaibigan kita at naging malapit ako sa'yo. Bahagya siyang natawa. Hindi ko rin naman inaasahan na may mga bading na darating sa buhay ko. Alam mo, bago kayo dumating, medyo broken-hearted kasi ako. Nagpakasal kasi ang ex-boyfriend ko sa isa ko pang best friend. Alam ko, hindi pa kami hiwalay noon. Tapos malalaman ko na ganun, na nagpakasal siya sa iba. Dahil lang hindi ko siya mapagbigyan na mag-live-in muna kami bago ikasal. Pero dahilan na lang niya yon. Kasi bakit kay Vanessa ang dali niyang naibigay ang kasal? Bakit sa akin hindi? Napailing ang binata. Huwag mo nang panghinayangan ng ganong klase ng lalaki. Hindi mo deserve ang mga katulad niya. At least nalaman mo agad na ganun siyang partner sa'yo. Nangalumbaba si Micaela. Yun nga lang, masakit pa rin. Malaking impact kasi first boyfriend ko. Naranasan ko rin naman kahit paano na mahal niya ako. Nabibitter pa rin ako. Pakiramdam ko kasi pagkatapos ng breakup namin, lahat ng lalaking susubok na landiin ako. Tingin ko manloloko. Kaya palagi akong niloloko ni Trina na allergic sa mga lalaki. Sandaling natahimik si Lorenzo. Parang malalim ang iniisip. Maya-maya'y muli itong nagsalita. Yung ex mo, mahal mo pa ba? Hindi agad siya nakasagot. Kasi hindi niya pa rin alam ang tugon sa tanong na yon. Ilang buwan na rin naman mula nang makita niya si Cameron. Nagagalit pa rin siya sa ginawa nito. Pero nabawasan na yon kahit papano. O siguro, tinanggap niya na rin talaga na manloloko ang lalaking pinili niyang mahalin. Ewan ko, hindi ko alam. 3 taon din yon, Lorenzo. Hindi ko alam kung gaano kabilis kalimutan. Malumanay niyang pag-amin. Nagpatuloy sila sa gawain. Maya-maya'y natapos na rin sila at naghahanda na para sa surprise ni Lorenzo. Ngunit lumipas ang 1 oras, 2 oras, at wala pa rin sina Trina at Lucas. Hanggang sa tumawag si Trina. Hello, Micaela. Pasensya ka na. Nagkaroon pala ng emergency. Ang girlfriend ng kuya ko sinugod sa ospital. Kailangan kong puntahan. Napatingin siya kay Lorenzo. Naabala na rin sa tawag. Ha? Anong nangyari? Kumusta? Nasaan si Lucas? Kasama ko siya, Micaela. Tumulong kasi siya at sasamahan niya na rin ako. Sambit pa ni Trina. Pasensya na talaga. Tinatawagan na rin ni Lucas si Lorenzo. Nasapo niya ang noo at tiningnan ang hinandang sorpresa para kay Lucas. Sige, unahin niyo yan. Mukhang kinakausap na rin naman ni Lorenzo ang boyfriend niya. Ingat kayo. Gusto mo ba sumunod kami? Hindi na. Agad na tutol ni Trina. Ang ibig kong sabihin, wag na. Ayokong makaabala, Micaela. Sige. Nang matapos ang tawag, napabuntong hininga siya. Nanghihinayang siya para kay Lorenzo. Pinaghandaan pa naman ito ang sorpresa para kay Lucas. Pagtingin niya rito, nakatitig lamang ito sa dagat. Ngunit hindi nakangiti. Alam niyang nalulungkot ito. Tumawag na ba sa iyo si Lucas? Tanong niya rito. Medyo nagulat siya nang matamis ang ngiti ni Lorenzo. Ha? Mataman niya itong tiningnan. Mukha kang masaya? Napakagatlabi ito at parang pinipilit na lamang maging seryoso. Well, wala naman ako magagawa kung hindi siya sumipot, diba? Mukhang sa susunod na lang. Nakaramdam ng awa si Micaela. Mukhang pinipilit na lamang ni Lorenzo ang sarili para maging magaan ng lahat. Sayang naman tong hinanda mo para sa anniversary ninyo. Hindi napigilang sabi ni Micaela. Okay lang, since nandito na tayo. Gusto mo bang ubusin natin ang pagkain? Ayokong masayang. Kumain na lang tayo. Mahina siyang tumawa at tumango. Okay, kainin na lang natin ang pagkain. Matikman ang luto mo. Kaya nauwi ang romantic date sa simpleng hapunan nilang dalawa. Bahagya siyang napangiti nang pinaghiwa siya ni Lorenzo ng steak. Sobrang gentleman talaga. Nag-usap sila. Kumain at kalaunan ay nanood ng pelikula. Ang baliw ng bida. Bakit kasi siya tumakbo sa kabilang street? Mas lalong hindi sila nagkita. Natatawang sambit ni Micaela. Nang mapatingin siya kay Lorenzo, nahuli niyang nakatitig ito sa kanya. Parang mas gusto siyang panoorin kaysa ang palabas. Matagal na siyang hindi nagiging komportable sa lalaki. Pero iba rin talaga siguro dahil bakla naman si Lorenzo. May boyfriend ito at si Lucas yun.
Hindi niya binigyan ng pansin ang kakaibang gaan ng pakiramdam niya. Kaya itinago niya na lang yon sa simpleng ngiti. Gabi na nang maghiwalay sila. Wala pa rin sina Trina at Lucas. Tahimik ang buong bahay. Nasa silid na siya at abala sa kanyang skincare routine. Katatapos lang niyang maglagay ng cream nang makarinig siya ng katok. "Micaela," boses yon ni Lorenzo. Lumapit siya sa pinto. "Ano yon?" "Magtitimpla ako ng tea. Gusto mo ng tea?" Napailing siya. Hindi na. Nag-skincare na ako." Nagtaka ito sa mukha niyang kulay green. Parang bata na nakadiskubre ng bagong bagay. "Anong nilalagay mo sa mukha mo?" Napatawa siya. Pangpaganda lang." Pagkatapos ay tumingin sa mga nakalatag niyang produkto. "Ang dami pala niyan. Nilalagay mo lahat yan sa mukha mo?" "Hindi naman sabay-sabay, pero oo, normal lang yan. Siyempre para palaging maganda." Napataas ang kilay niya. "Bakit parang wala kang alam? May skincare routine ka ba?" Akala niya dahil makinis ito at laging maayos tingnan, eksperto ito sa mga ganoong bagay. "Bakit ang kinis mo?" Natatawang umiling si Lorenzo. "Nagpapaderma lang ako. Tamad ako maglagay ng kung ano-ano. Kaya kapag may problema, pumupunta na lang ako sa derma." Hindi niya napigilang matawa. "Hala, pumupunta naman ako sa derma pero hindi naman maraming beses. Kasi kaya ko namang alagaan ng sarili ko. Medyo naggulat lang ako sa'yo, given na nabading ka. Kasi kapag bading, mas hygienic, right? Dapat gawin ninyong banding yun ni Lucas. Sabay kayong mag-skincare." Napangiwi si Lorenzo. "Mas tamad pa yun kaysa sa akin." Muli silang natawa. "Halika, maupo ka rito. Lalagyan kita. Gusto mo ba?" Tanong niya rito. Tumango agad si Lorenzo at agad na sumunod. Nilagyan niya ng headband para maalis ang buhok sa noo. Mahina siyang tumawa sa sobrang cute nito. Napapikit ito habang pinupunasan niya gamit ang wet wipes. May munting ngiti sa mga labi nito at parang masunuring batang tumingin sa kanya. "Ang lamig sa mukha." Napangiti siya rito. "Ang swerte mo naman, ang kinis ng mukha mo. Wala man lang pores, ang ganda." "Kapag nagkaroon ka ng boyfriend ulit, ganito ang gusto mong bonding? Yung sabay kayong mag-skincare?" Tanong ng binata. Tumango-tango si Micaela. Pwede rin. Ayaw kasi ni Cameron ng mga ganito. Saka ayokong papasukin siya sa kwarto ko. Palagi na lang sumusubok na may mangyari sa amin kahit ilang beses ko nang sinabi na kasal muna." Muling napamulat si Lorenzo. "Ano? Pinipilit ka niya?" "Hindi naman." Kinuha niya ng scrub na ilalagay niya sa mukha nito. Hindi naman siya sobrang nagpupumilit dati. Nare-respeto niya pa rin naman ang desisyon ko kahit papano. Yun nga lang, naghanap naman siya ng iba. Hindi siya marunong magtiyaga sa akin. Matamang nakatitig sa kanya si Lorenzo. "Tama lang na naghanap siya ng iba. Hindi kayo bagay dalawa. Hindi niya nare-respeto ang mga bagay na gusto mo. Mas bagay ka sa lalaking kayang intindihin ang nararamdaman at mga gusto mo. Yung hindi ka pipilitin, mamahalin ka ng buong buo. Hindi maghahanap ng iba kahit na may pagkukulang ka." Mahina siyang tumawa. "Meron pa bang ganong lalaki? Sa panahon ngayon parang wala nang ganon." Hindi nakasagot si Lorenzo. Kaya mahina na lang siyang tumawa. Tumalikod siya at humarap sa vanity. Nagulat siya nang bigla itong magsalita. Ako." Namamaos na sambit ni Lorenzo habang nakatingin sa kanya mula sa salamin. "Hindi ako tulad ng ibang lalaki na iniisip mo. Kapag nagmahal ako, isa lang. At habang buhay na yon." Bahagya siyang natigilan. Halata namang ganoon si Lorenzo. Kahit hindi nito sabihin, nakikita niyang mabuti itong kapareha. "Kung ganoon, ang swerte pala ni Lucas," nasabi na lamang ni Micaela. Umawang ang bibig nito at parang may gusto pang sabihin. Pero sa bandang huli, tinikom na lamang ang bibig. Kinabukasan, mas maaga kaysa karaniwan ang gising ni Micaela. Pagbaba niya sa kusina, naroon sina Trina at Lucas. Nagkakape ang dalawa. "Good morning," bati ni Trina. "Parang puyat ka." "Ikaw rin," ganting sagot niya. "Ano bang nangyari? Nakakabigla kayo. Ano nga palang nangyari? Okay na bang girlfriend ng kuya mo?" Agad tumango si Trina. "Okay na food poisoning lang pala. Na-dehydrate ng malala kaya kinailangang dalhin sa ospital. Nakalabas din naman agad." Nabuti naman. Nagsimula na siyang magtimpla ng kape.
Pagkatapos ay napalingon kay Lucas. Ikaw, bakit ikaw pang sumama? Naghihintay ang boyfriend mo rito? Napakurap si Lucas at sandaling natigilan bago sumagot. Nag-alala ko kay Trina. Nandun na rin kasi ako nang tumawag ang kuya ni Trina. Nagkataon lang. May kakaibang bagay sa tono nito. Hindi niya maipaliwanag. Parang parehong alanganin ang dalawa. Nang mapatingin siya kay Trina, lalo siyang nagtaka. Namula ang kaibigan at mabilis na umiwas ng tingin. Habang umiinom ng kape, muli siyang napatingin kay Trina. Doon niya napansin na may maliit na pulang marka sa gilid ng leeg nito. Hindi naman yun sobrang halata, pero nakita niya at parang kiss mark. Anong nangyari dyan sa leeg mo? Namumula, parang may kumagat. Hindi niya napigilang puna. Agad na napahawak si Trina sa leeg. Kagat lang lamok. Biglang nabulunan si Lucas sa iniinom nitong kape. Napalingon silang dalawa rito. Ayos ka lang? Tanong ni Micaela. Oo. Ubo nitong sagot. Nasamid lang ng kape. Maya-maya'y bumaba na si Lorenzo. Hindi niya maintindihan pero sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Bading ito at may boyfriend na. Alam ni Micaela sa kanyang sarili na hindi dapat siya nakakaramdam ng ganon sa isang bading. Dahil ang gentleman ito at palagi siyang tinatrato ng tama. Lumipas ang buong araw na iniiwasan niya si Lorenzo. Kaya lang, pakiramdam niya, mas dinidikitan siya nito kaysa kay Lucas. Si Lucas parang bigla na lang nawawala. Kinakabahan tuloy si Micaela sa presensya ni Lorenzo. Hindi pwedeng ma-inlove siya sa isang bading. Pagsapit ng gabi, maagang nagsara ang cafe. Pagod na pagod siya. Gusto na lang niyang maligo at matulog. Tahimik ang buong kalye habang naglalakad siya pa uwi. Kaya agad niyang napansin ang lalaking nakatayo sa harap ng gate. Nanlaki ang kanyang mga mata. Cameron, mukha itong lasing. Namumula ang mukha. Naninikip agad ang dibdib ni Micaela. Ayaw niya itong makita pa. Wala namang rason para pumunta pa ron ang lalaking nagtaksil sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Unti-unting napangiti si Cameron. Micaela, miss na miss kita. Naiinis na siya agad. Wala akong panahon para rito. Umuwi ka na. Makinig ka muna. I'm sorry, nagkamali ako. Lumapit ito pero napaatras siya. Ayaw niyang maamoy ang alak o mahawakan ito. Nagkamali ako kay Vanessa. Akala ko siyang gusto ko. Akala ko siyang tama. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naiisip na ikaw yung dapat kong pinakasalan. Napatitig siya rito. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Cameron. Natawa na lang talaga si Micaela. Mas na-realize niyang naka-move on na talaga siya. Parang sobrang pangit sa paningin niya ang kanyang ex-boyfriend ngayon. Niloko mo ako. Pinahiya mo ko. Nagpakasal ka sa best friend ko. At ngayon gusto mong bumalik ako? Anong akala mo sa akin? Basura na itatapon mo at pupulutin mo kapag naisip mo? Ngayon ka lang na-realize na napakawalang kwenta mo talagang lalaki, Cameron. Ang kapal ng mukha mo. Sinubukan pa siyang hawakan ni Cameron. Micaela naman. Hindi. Putol niya rito. Wala na tayong pag-uusapan. Pero bigla nitong hinawakan ang kanyang braso. Bitiwan mo ako. Makinig ka muna. Mabuti nang maghiwalay kami ni Vanessa. Anong gusto mong gawin ko para bumalik ka sa akin? Ayoko na kay Vanessa. Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko sa'yo. Pwede ba tayong magsimula ulit? Parang may sumabog sa loob niya. Hindi siya makapaniwala sa sobrang kapal ng mukha ng kanyang ex-boyfriend. Sinubukan niyang magbumiglas pero humigpit ang hawak nito sa kanya. Bahagya siyang nakaramdam ng takot at tiningnan ang paligid. Nasaan ba ang mga tauhan ni Lolo? Parang mga timang kung kailan delikadong buhay ko, saka wala. Tinangka siyang halikan ni Cameron. Agad niya itong tinulak. Cameron, ano ba? Bitawan mo ako! Pero masyadong nagpupumilit si Cameron. Gusto pa siyang isakay sa sasakyan nito. Biglang bumukas ang gate ng kanyang bahay. Anong ginagawa mo kay Micaela? Galit na boses ni Lorenzo. Mabilis siyang hinila palayo ni Lorenzo. Agad namang napalingon si Cameron. Sino ka? Huwag kang mangialam dito. Umigting ang panga ni Lorenzo. Umalis ka na rito habang nagpipigil pa ako.
Napatawa ng mapait at nanunuya si Cameron bago tumingin dito. Teka, sino tong lalaki na to? Bakit galing siya sa bahay mo? Ano, siya bang dahilan? Kaya ba ayaw mo na sa akin kasi may pinalit ka na agad? Kaya mo nang makipag-live-in ngayon? Ano, gumaganti ka sa akin, Micaela? Dati ayaw mo. Tapos ngayon nakatira ka kasama ng lalaki. Hindi niya alam kung matatawa siya o magagalit. Hindi niya naman kailangan magpaliwanag. Unang-una sa lahat, huwag mo akong igaya sa'yo. Pangalawa, tenant ko lang siya dito. Kaya huwag mo siyang idadamay sa mga issues mo. At wala kang karapatang magtanong. Wala kang karapatang magalit kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Kahit makipag-live-in pa ako sa 10 lalaki, wala ka na ron. Lumapit pa si Cameron at bago pa makapagsalita si Micaela, bigla siyang nahila sa balikat. Nawalan siya ng balanse at napasigaw. Agad siyang sinalo ni Lorenzo. Micaela! Nanlaki ang kanyang mga mata. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang natatandaan niya lang, nakita niyang mukha ni Lorenzo na puno ng galit. Napasigaw siya nang magpalitan ng sapak ang dalawa. At tuluyang nagkagulo ang harapan ng bahay. Cameron! Sigaw niya. Lorenzo! Pero wala nang nakikinig. Parehong galit ang dalawa at parehong ayaw umatras. Maya-maya lang ay bumukas muli ang gate. Lumabas sina Trina at Lucas. Sakto rin na natanaw niyang tumatakbo na ang mga tauhan ng kanyang lolo papalapit. Anong nangyayari? Sigaw ni Trina. Dali-daling tumakbo si Lucas para awatin si Lorenzo. Tumulong na rin ang mga tauhan ng lolo ni Micaela. Huwag ka nang bumalik dito, galit niyang sabi kay Cameron. Hindi kita gustong makita. Kung may natitira ka pang respeto sa akin, umalis ka. Si Vanessa ang pinili mo, 'di ba? Huwag mong sabihin sa akin na nagsisisi ka kasi nakakatawa ka lang sa ginagawa mo. Umalis ka dahil hindi ko natatanggapin pang taong isinuka ko. Alis! Nanahimik si Cameron. Humihingal at may dugo sa gilid ng labi. Parang sakalang natauhan. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Pagkatapos ay kay Lorenzo. Tumawa ito ng mapait. Okay, pinagpalit mo na talaga ako. Umalis ka na sabi! Matagal siyang tinitigan ni Cameron. Pagkatapos ay tumalikod at padabog na sumakay sa sasakyan nito. Tahimik ang buong sala matapos umalis si Cameron. Parang naiwan sa hangin ang lahat ng galit, kaba at tensyon na dala nito. Gagamutin ko yung mga sugat mo, marahang sambit ni Micaela. Habang ginagamot ito, hindi niya napigilang magsalita. Hindi mo kailangan gawin yon. Sana hindi ka na nakipag-away. Pwede mo namang pabayaan na lang. Umiling naman si Lorenzo. Hindi ko kaya. Nasaktan ka. Hindi ko papalagpasin yon. Kung mangyayari ulit yon, hindi pa rin ako magdadalawang isip na ipagtanggol ka at makipag-away para sa'yo. Wala akong pinagsisisihan. Nagkatitigan silang dalawa. Yun na naman ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ni hindi niya na alam kung paano pa kokontrolin. Lumipas ang mga araw at kahit paano ay bumalik sa normal ang lahat. Wala ng Cameron na nanggugulo. Abala silang lahat sa kani-kanilang mga gawain. Pero napansin ni Micaela na tila may nagbago. Mas madalas na magkasama sina Trina at Lucas. Nung una, hindi niya yun binigyan ng pansin. Magkaibigan naman silang 4. Ngunit habang tumatagal, parang may kung ano nakakaiba. Isang hapon, maaga siyang nakauwi mula sa cafe. Tahimik ang bahay. Akala niya'y walang tao. Naisip niyang yayain si Trina na manood ng pelikula mamayang gabi. Kaya dumiretso siya sa kwarto nito. Hindi na siya kumatok. Sanay naman silang pumasok sa silid ng isa't isa. Ngunit nang mabuksan niya ang pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Naniga si Micaela sa kinatatayuan. Nasa loob sina Trina at Lucas. Magkalapit at puno ng kasabikan na naghahalikan. Anong ibig sabihin nito? Gulat niyang tanong. Agad naghiwalay ang dalawa. Namutla si Trina. Si Lucas naman napamura ng mahina. Micaela, hindi makapagsalita ng maayos si Trina. Bakit magkalapat ang mga labi niyo ni Lucas? Tanong niya sa mga ito. Sakto naman, biglang sumulpot sa kanyang tabi si Lorenzo. Mas lalo siyang nawindang sa mga pangyayari kasi alam niyang narinig nito ang mga sinabi niya. Hindi siya makapaniwala.
Hindi niya maintindihan. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Lorenzo. Kawawa naman si Lorenzo. Niloloko pala ito. Pero nang mapatingin siya sa binata, parang hindi ito nagulat. Bakit parang hindi ka nagulat? Walang sumagot sa kanya. Napalingon siya kina Trina at Lucas. Parehong tahimik at halatang guilty. Wait, anong nangyayari? Mahina niyang tanong. Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Ano ang hindi ko alam? Matagal bago nagsalita si Lorenzo. At nang magsalita ito, tila bumigat ang buong mundo para kay Micaela. I'm sorry. Sorry para saan? Sinapo niya ang noo at tiningnan ng tatlong nasa harap niya. Ano ba talagang nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Nagsinungaling ako sa'yo. Matamang sabi ni Lorenzo. I'm sorry. Hindi ako bakla. Walang bakla sa amin ni Lucas. Wala kaming relasyon. Parang may sumabog sa loob ng ulo niya. Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya. Ano? Bulong niya. Napailing siya ng paulit-ulit. Hindi pwede. Bakla kayo. May relasyon kayo. Lumuhod pa nga si Lucas sa harap mo, 'di ba? Sumabat naman si Lucas. Nung araw na yon, hindi ka pa namin kilala. Yung pagluhod ko, may ginawa kasi akong hindi katanggap-tanggap. Galit na galit sa akin si Lorenzo na napaluhod na lang ako. Boss ko kasi siya kaya nagmakaawa ako. Mas lalo siyang napaatras. Bakit? Bakit nyo gagawin yon? Anong motibo nyo? At ikaw, Trina, kasabwat ka nila? Napailing si Trina. Hindi ko alam nung una, pero si Lucas kasi na-inlove sa akin. Napaamin na hindi siya binabae. Kaya yun, nalaman ko rin ang totoo. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Puno ng hinanakit na sabi ni Micaela. Huminga ng malalim si Lorenzo. Doon niya nakita ang takot sa mga mata nito. Huwag mo silang sisihin. Kasalanan ko lahat. Ako ang nakaisip ng lahat. Gusto kong mapalapit sa'yo. At alam kong imposible yun. Gulong-gulo ka pa nang dumating kami rito. Halos wala kang pakialam sa amin. Sa akin. Kasi galit ka sa mga lalaki. Nasaktan ka at paulit-ulit mong sinasabi na ayaw mo nang magtiwala kahit kanino. Alam kong wala akong pag-asa. Patuloy ni Lorenzo. Kaya nang mapagkamalan mo kaming magkasintahan ni Lucas, hinayaan ko. Hindi makapaniwala si Micaela. Parang lahat ng alaala niya nitong mga nakaraang buwan ay biglang nabahiran ng kasinungalingan. Loko ka ba? Aniya. Unti-unting namumuo ang galit. Alam mo bang napakasama ng ginawa mo? Alam mo bang niloko mo ko? Ayaw na ayaw ko sa lahat ng mga taong sinungaling. Nakita niyang namula ang mga mata nito. I'm sorry. Alam ko nagkamali ako pero please bigyan mo pa ako ng chance. Matagal na akong may pagtingin sa'yo. Mga bata pa lang tayo. Hindi mo ako kilala kasi hindi mo naman ako napapansin. Masyado kang sikat sa school, kahit saan. Walang chance ang katulad ko sa'yo nun. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na mapagkasundo sa'yo, sobrang saya ng puso ko. Ako ang fiancé na pinili ng lolo mo para sa'yo. May isa pang dahilan kung bakit ako nandito. Pinunasan nito ang mga luha. Ang lolo mo may cancer siya. At kaunti na lang ang oras niya. Alam kong galit ka sa kanya pero desperado na rin siyang makita ka. Gusto niyang humingi ng tawad sa'yo bago pa mahuli ang lahat. Umawang ang bibig ni Micaela. Sa pagkakataong yon, hindi niya na napigilan ang mga luha. Kasi kahit galit na galit siya sa kanyang lolo, kahit kinontrol nito ang kanyang buhay, hindi niya maitatangging pamilya niya pa rin ito at mahal na mahal. Bigla tuloy siyang nagsisisi sa ilang taong nagmatigas siya. Napaupo siya sa sahig at umiyak ng umiyak. Umupo sa harap niya si Lorenzo at marahan siyang niyakap. Lolo! Kaya pagkatapos ng komprontasyong yon, nagdesisyon na siyang bumalik. Naghanda siya at sinamahan siya ni Lorenzo. Maligayang pagbabalik, young lady. Yumuko si Gardo sa kanya at nang tumunghay, bahagyang nangilid ang mga luha. Matagal na po kayong hinihintay ng chairman. Napalunok siya at humakbang sa loob ng mansyon. Nang makarating sa kwarto ng kanyang lolo, agad itong naluha nang makita siya. Apo! Dahan-dahan siyang humakbang papalapit rito. Kamusta na po kayo, lolo? Unti-unting umalpas ang hikbi ng matanda
nang hawakan ang kanyang kamay. Sorry. Sorry, Apo. Alam ko nagkamali ako sa'yo. Nagkamali ako sa mga magulang mo, lalo na sa mama mo. Bulag ako sa kasakiman ko. Wala akong pakialam sa mga taong naagrabyado ko. Pero nung tumanda ako at layasan mo ko, saka ko lang napagtanto na walang mas mahalaga kundi ang pamilya. Apo, pamilya kita. Apo kita at mahal na mahal kita. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko, sana mapatawad mo pa rin ako at makasama ulit kita kahit hanggang huling hininga ko. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Micaela. Wala na siyang sinabing kahit ano. Niyakap na lamang niya ang lolo na hindi perpekto. Pero nagsisisi na sa lahat ng ginawa nito. Simula nung araw na yon, sinamahan ni Micaela ang kanyang lolo. Nasa tabi niya lang si Lorenzo na umaalalay sa kanya. Hindi naman kasi niya kayang magalit ng matagal rito. Itanggi niya man sa sarili, nahulog na talaga ang damdamin niya para sa binata. Time of death, 4:14 a.m. Naluhan na lang si Micaela. Wala na ang kanyang lolo. Wala na talaga. Niyakap siya ni Lorenzo. Tahana, isipin mo na lang na payapang namatay ang lolo mo. Napatawad mo siya at nakasama ka niya hanggang sa huli. Mabigat ang naging pagluluksa. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang buhay. May kailangan siyang asikasuhin ng mga negosyo. Hindi rin naman siya nag-iisa dahil nasa tabi niya si Lorenzo. Kami naman ang susunod na ikakasal, Lorenzo. Paggayabang ni Lucas habang hawak ang kamay ni Trina. Natawa na lang si Lorenzo. Sa kalandian mo, nabuko agad tayo. Biglang hinawakan ni Lucas ang mukha ni Lorenzo. Honey, alam ko nanghihinayang ka pero sorry. Para kay Trina lang talaga ang katawan, puso at kaluluwa ko. Dering-deri si Lorenzo nang muntik ng halikan ni Lucas. Sila naman ni Trina natawa na lang ng sobra. Parehong nabiktima ng dalawang lalaking nagpanggap na mga bading. Hinaplos ni Micaela ang kanyang tiyan na umuumbok na. Ilang beses siyang naghangad ng simpleng buhay. Akala niya ay ang paglayo sa lolo niya ang solusyon. Subalit may paraan pala talaga ang Diyos para pagandahin ang mga plano para sa kanya, kaysa sa mga planong binuo niya para sa sarili. Minsan sa buhay, hindi lahat ng nakikita natin ay buong katotohanan. May mga tao na nagkakamali, nagsisinungaling, o gumagawa ng mga bagay dahil sa takot, pagmamahal o pag-asang mapalapit sa taong mahal nila. Pero ipinapakita rin ng kwento na ang katotohanan ay laging lumalabas sa tamang panahon. Mahirap man itong tanggapin, mas mabuti pa rin ang katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Isa pang mahalagang aral ay ang pagpapatawad. Hindi ito nangangahulugang kakalimutan natin ang mga maling ginawa sa atin. Ang pagpapatawad ay paraan para mapalaya natin ang sarili mula sa bigat ng galit at sakit. Kasi minsan, mas kailangan natin ng pagpapatawad para sa ating sariling kapayapaan, kaysa para sa taong nagkamali sa atin. Muli, ako si Skylar, at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.